balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik tayo, karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit. Morning, magandang umaga. Kung sino man yung ayaw namin batiin ng happy birthday, pasensya na kayo. Alam nyo na kung sino kayo. Kung sino. Well, meron na naman hong balik tayo sa pagkain, ano? Kasi yan ang inaalala ng taong bayan ngayon. El Nino, yung bigas. Eto, mukhang meron na namang kumukulong controversy sa NFA. Okay? Ayon sa kwento nitong si... Ano yan, meron mga tunog-tunog mafia daw dyan. Yun. Mafia. NFA Assistant Administrator for Operations. Lemuel Pagayunan. Ayan po, At siya ay sumulat Sa Office of the President. Sa Office of the President. Okay. Ang sinasabi niya dito, meron daw mahawig sa mafia lang. Well, parang questionable sale of rice to some trader. Medyo hawig sa mafia. Sinasabi, parang kahawig sa mafia naman. Para sila Don Corleone. Okay. Yun daw pong administrador ng NFA, National Food Authority, si Roderico Bioco, naglabas ng memorandum na maibenta ang 70,000 bags. Ang dami nito. Ilang truck yan? Totaling 93.75 million pesos. Malaki yan. Sa ilang pili na traders. Ayan, pare. Tapos, hindi lang daw itong batch na to. Nung isang taon, meron din daw ganyan na pagbebentang ginawa NFA. Okay? At yung mga bigas na yan, binenta sa iilang kumpanya lang. G4 Rice Mill Corporation. NBK San Pedro Rice Mill. Okay. At ang dahilan daw na ginawa, na sinabi nito si Bioco, deteriorating or aging stocks, lumang bigas daw. May expiry date ang bigas no? Pero sinabi niya, narinig na niya, o may informasyon siya, na fit for consumption yan. Hindi talaga deteriorating. So, ang ginawa po ni Secretary Laurel, nagtayo siya ng panel, investigahan niya corruption sa NFA. Ako po, talagang clean up ata nangyayari dito. Masigasig si Secretary Laurel. Talagang pagtugis sa mga ito po ang mafia dyan. Meron daw instruction galing naman sa dating assistant administrator dyan. Ang instruction po, yung mga bigas na ibebenta doon sa mga rice trader na yon, riribag. Alam mo ibig sabihin ng ribag? Dati nakabag yan. Nakabag na yan. Tapos may tatak na yan. NFA. Iriribag po at aalisin na yung marking ng NFA. Sa makatwid ay parang commercial rice yan. Ayan! Masaya to. Masaya to. Magaling. Yun daw pong sulat na yan, ibinigay sa NFA Region 2. NFA Region 4 at NFA Region 5. Bakit kailangan i-rebag? Ayun ang hindi ko maintindihan. Mas malaking halaga, presyo, pagka naka-rebag na commercial, di ba? At saka, ang dahilan mo, aging yan Hindi na nga daw aging daw Hindi na nga daw Fit for consumption na nga Ano kaya lasa nung... I don't know, pare. Minsan ako kasi basta makakain lang. Hindi, alam ko masarap na kanin. I know that. Ito pa po. Usually daw yan. Bakit limited doon sa dalawang rice trade? Ayun. Bakit doon lang, di ba? At saka bakit ang nagdesisyon? Ito, administrator lang at yung kanyang sinasabi ni Pagayunan, yung kanyang kasapakat. Under the rules daw po, dapat yan,
Ang magdidesisyon yan, NFA board. At At pagkatapos, ipabibid nyo yan. may protocol. It's a circuit. Hindi naman circuit. Well, madali. May protocol. May, Lahat, siyempre. maski naman private corporation Alam mo yung HR? Ito Yung, Philippine ganyan. hindi yung mga nagbebenta ng mga lote-lote na mga overruns or whatever. Pag ikaw bumili to, magbibid ka pa Bibid din. ka pa. Private sector na yan. Okay? Yung mga stocks po na gusto na i-dispose ng mga kumpanya, pag binenta yan, hindi basta pumunta ka na biling ko yan, ganyan. Hindi, bidding yan. Morso, gobyerno pa to. Oo. Kailangan yan talaga May bidding. May board pa. May dadaan pa sa board. Sabi po niya, wala raw bidding na ginawa dyan, basta sila na lang nag-set ng price, tapos walang approval yan ng NFA Council, sila lang nag-desisyon. Pinili lang doon sa dalawang yon na trader. Pinangalanan. Meron daw In short, nasilip sila, pare. Yan mahirap pag hindi ka dumaan sa board at hindi ka nagpa-bidding. Meron daw gusto mag-bid, mag-submit ng bid, hindi daw pinayagan. At ang gumawa ng sale sa NFA Central Office. Pero yung mga stocks na ando sa region. Naku, Imperial Manila. Made a decision. Wala hong dokumento whatsoever na yan daw pong binayad na presyo ng G4 at saka ng NBK ay ang pinakamagandang presyo pwedeng makuha ng NFA. In short, ganito po sinasabi niya, pre-selected yung mga buyers. May pinag-usapan na yan. May arrangement na. So, hindi mo alam kung this was the best price for the kasi shipment or no? Pre-selected na Sila lang nag-decision. By the way, yung bayad ay saan dumiretso? Sa central office. Bayos Ang bayaran po sa central office. Pero yung stocks naman. nandun sa regional. Ako, silip na silip yung mga ganyang klaseng gimmick. Ewan ko to. Ang akin naman pag ganyan, huwag ka nang alalahanin niyo po. mangangahas pag ganun hindi ka na nga dumaan sa board. Marami na nga, masakit pa na ulo ng agriculture secretary, dinadagdagan pa. Nandito marami alam sa agriculture to maganda. Kaya nag-uusapan namin. Pare, nakita mo kagad sa mata mo yung Akin to kanya yan. Akin yan. Kumabol kay Conrad, pare. Yung sinasabi sa NFA, binenta yung bigas. Nang walang bidding, nirebag pa. Tinanggal yung markings ng NFA. At niribag na commercial rice to. Gawain nila. Tapos nagbayaran sa central office, walang bidding, pero yung stocks na sa mga regional warehouse. Ayan. Mukhang lumalabas na pinili nila kung sino pwedeng bebentahan. Pare, bumati ka nga muna bago mo sagutin yung mga kahiwagaan na yan, pare. Gawain nila. Gawain nila. Yan na ba talaga ang practice? Maganda umaga sa atin lahat. Bumati na ba kayo ng mga may birthday? Si Commissioner, dating MMDA GM Lito Berhel de Dios. Okay. Birthday niya ngayon. At saka siyempre si Bebot Diaz na matagal na naging executive assistant, special advisor ni Secretary Gibo Chodoro. Happy birthday sa inyo. Sana hindi kayo nakakalimot. Nakakalimot ba yung mga hindi naman siguro. Hindi naman siguro. At nakakalimot tungkol sa pangangailangan ng bidding sa mga ganyan na activities. Maski na disposal, parang disposal yung ginawa nila doon dahil aging stock. Pero even if it is aging stock, hindi there is a procurement. Hindi na nga daw pa din. That was the other day, aging siya. Ngayon nalalaman natin. Hindi daw aging. It's not aging at all, pare. Fit for consumption. Tapos niribag. Pare, galing Tsaka, bakit, hindi, ganito yung argument. Ginalingan. Let's assume, pagpalagay natin, Aging yan. Bakit kayo inabot ng ganyang panahon? In the first Hindi place. nyo na monitor. In the first place. So, you're not doing your job. Ano ibig sabihin nun?
bakit kayo mabubulukan ng bigas? Kung sinasabi ninyo na kailangan... So, lumalabas, palusot lang yun. Oh, na nabubulok yan kailangan ng i-dispose. Oo. Bakit kailangan kayong umabot doon sa punto na mayroon kayong bulok na bigas? At saka kung Dapat even before that, na i-bid out nyo na yan. Sa totoo lang. Hindi ba? Inilabas nyo na sa merkado yan. Inilabas nyo yan. At saka bakit kayo, aging, ilalabas ninyo, patas tinatanggal nyo yung markings? Bakit ganun? Bakit ganon? Baka malabo na yung marking. Oo. Dahil Hindi. dahil aging na eh. Hindi sana nilagay mo NFA uli na bagong marking. Wala na. Dahil wala sa hulog yun. Wala. Hindi Kaya pwede. ngayon, may pinaiimbestiga ni Secretary. Sakit ng ulo yan ng talaga naman yung NFA, parang From the very start. Oo, no? kilalang kilala sa... May mga ganyan na operasyon siya. dyan daw, ang mga racket dyan, sa sako pa lang. Racket na. Sako pa lang, ulam na eh. Oo. Diyan nga nagkakatalo But dati. anyway, that letter na sinasabi mo was coursed to the office of the Was president. given to the president. Nang Tagaloob na NFA. Assistant, Deputy Administrator for Operations. For operations. Palagay ko, talaga nilagay dyan ni Chu yan. Kasi bago lang ata ito eh. Eto nagreklamo. Babantayan ho natin yan dahil lang issue natin sa pagkain. Ay, lalong tumitigil. Ay, lako. At ano yan, Mr. Secretary, marami po dyan sinasabi na disposable. Yung disposition, ikaw na Administrator, administrator, bahala gawa ka kang na. sarili mong guidelines. Hindi po pwede yun. Meron yan, para rin yan yung procurement, yung disposition meron na workout. At marami ka i-dispose dyan sa Department of Agriculture. Okay. Ayan, bigas, makinarya, Ako? di ba? Fertilizer. Subsidy Yan. yan. Ang dami niyan. Pesticide. Ako? Yung mga ganon. Equipment. Pagdating sa, yung mga nabubulok na to equipment, sir. Hindi na ayos to. Junk na lang. Jack na lang. Yung pala, ibibigay mo dito, na siya na yung pagbibili sa, tas balik sa'yo. At hindi naman pala junk. Oo. Ayun ang matindi rin. Maraming ganon. Pati yung mga bangka, yung mga binibigay. At saka yung mga pinagbibili na ginagamit para sa agricultural activity. Mabuti, wala ng cold storage ngayon ng DA. Dati, Dahil marami niyari na sila Nag-fire sale na dun eh. pinagkukuha na yan ng mga private. Nag-fire sale. Daming tinayo ni Bong Tangko noon yan. Refrigerated, mga storage. Sa mga fishing areas. Nagkanda wala lahat yan. Saan napunta yan? May nagpasasa. Oo. Yung mga yung mga wala na stock yung mga natin dyan, yung mga baka natin. Baka. Yung... Dati meron ganun eh. Oo, mimigay yan. Fattening. Fattening. Oo. Oh, binibili natin yun sa Australia. Pagkatapos meron din tayo yung mga paiwing baboy. May mga ganun silang programa for backyard eh. Hindi, wala na yung baboy. Pinapatay na ng mita yan eh. Ngayon, nagre-reklamo na naman. Oo, pare. nagreklamong mita. Oo. Bakit daw nililimita nitong si Laurel ang kanilang importation? Siyempre. Bakit hindi ililimit yung importation ninyo? Hindi pa nyo Sobra-sobra na nga. Hindi pa nyo na-dispose yung in-import ninyo last year. Sabi nga, record-breaking 700,000 metric tons ang importation noong 2022. Oh. Ang MAB, narireklamo nila, humanap lang kasi ng butas to eh. 54,000 metric tons daw. Bakit daw chinachani nilang Tinachane. MAB? Oo. Siyempre, 40% lang daw nakuha nila, 60% sa Eh di mag-import kayo outside the MAB. Oo, pwede naman yon. Oh, pero humingi din kayo ng Nakaka-import kayo dati ng outside of the 700,000 nga importation sa 50,000. Tapos Maangay reklamo kayo kayo. ng reklamo. Hindi, talagang humagawa lang ng issue to. Kasi ang talagang sa nakikita kong ginagawa ni Laurel, teka, mga importation, dahan-dahan muna tayo dyan. So, pag-issue ng import permit, kaya ngayon nag-iingay sila. Ang intention nila dyan, siraan itong si Laurel. Parang hindi natin kabakas to. Nung panahon ba? Dati si Dar talagang bakas na. Yun, ang sasabihin ko, yung panahon ni Secretary Dar. Ano yun? Super bakas. Talaga namang super bakas yun. super bakas yun.
Eto si Laurel, di binuksan yung... mukhang kakasa eh. Sige, Panatan natin to. Ba't nililimit nyo? Oo. Kaya sumasagot yung sinag. Hindi nyo naman hindi naman kayo nakakatulong eh. Bumababa presyo. Eto, pare ko. Iyabi ng Supreme Court, yan daw MMDA, wala kayong power, karapatan, o ano to, kapangyarihan na mag-expropriate ng property. Anong property yung in-expropriate? Hindi, ganito yung kwento. Paano ba yan? May kwento yan, may kwento yan. Yung MMDA, gustong kunin 10 meters from the creek ng Diamond Motors dyan sa Quezon Ave, Quezon City. Okay. Katabi daw kasi yung creek. So gusto nila kunin 10 meters. Sabi ng Diamond, yung bakod na yan sa creek, nung binili namin tong property, nandyan na yan eh. Hindi kami nagtayo niyang bakod na yan. So nakalagay sa kanilang property, hanggang doon yung... Kasama, doon sa kanilang titulo, yung up to the creek. Pero sabi ng okay, totoo yan. Sabi na, nakita ng MMDA. Pero, ano ba namin? Right of imminent domain. May easement dapat yan, may easement. Ganon, kukunin namin yan. Okay. Dahil creek to, environmental. Something like that. Protection. Away sila, pare, balikan. RTC, tapos umabot sa Supreme CA, Court. hanggang nag-Supreme Court na yan. Okay, ang sabi ng Supreme Court, Hoy, MMDA, wala kayong kapangyarihan na mag-expropriate. Okay? Kumbaga, Limitado kayo. limitado kayo. So, wala kayong kapangyarihan doon. Ginagawa nyo pa lang. Ginagawa nyo. So, hindi pwede. Yung Diamond Motors po, showroom, sabi nila, parang sinaran nyo na kami. 10 meters. Saan ba yan? Diamond Motors sa Quezon? Sa Quezon, Quezon City. Quezon Avenue. Quezon Avenue. Unless, meron silang, kung may pangangailangan talaga, nila yun. Kasi dati... Hindi, right of way daw eh. Right of way ng Road, right of way. Saan? Solution si ang MMDA. Hindi rin pala environmental to talaga gagawin lang. May expansion silang gagawin or something. Hindi, palalawakin yung creek siguro. I don't know. O maglalagay sila, parang yung ginawa ni sa Marikina. Kinuha yung mga property, magbabike lane daw. Lalagyan ng esplanade. Ang laki-laki ng ginastos ng ate ko dyan. Oo. Giniba yung likod niya, ginaba yung tapos gagawin bike lane, wala namang gumagamit ng bike lane. Bakbakan sila ni... So, puro damo na ngayon yung bike lane. Ni Bayani Fernando noon. So, ang dami-daming napinsalang tao doon. By whim Hindi, tsaka ito, kung meron pa pong master plan na nakalagay sa master plan, yung gagawin ng MMDA dyan, wala. So, ano yung kanilang... As usual, piecemeal, by whim. solution. By whim. Unless dun sa creek, meron silang gagawin nga. Yun na nga, ang hindi ko alam Ano kaya ang gagawin sa creek? Kung gagawa sila doon, it has to be something, access? Hindi natin alam. 10 meters, ang laki nun Paglalagyan ninyo ng Tsaka dapat buong stretch. Oo. Hindi pwedeng Diamond Motors lang. Diamond Motor. Okay? Tinitake over pa ninyo yung Diamond Motor. May Meron palang gano'n. Meron kayong gustong ganon? So, Supreme Court ang dumisisyonan. Sorry. Unreasonable daw yun, 10 meters. Kung gagawin ninyo yung esplanade dyan, the whole area yan. Kailangan buong yan. Meron daw study ng San Juan River Watershed. So, based on that study, kailangan daw nila yung 10 meters ng Diamond Motor. For what? Sinampal sila ng Supreme Court ngayon. I-explain ninyo yan. At saka study, take over ninyo. Para na rin kayo sa masungi. Study pa lang kayo. Study pa lang kayo, gumagala. Bakit naman nasingit na naman yung... Di ba? Study pa lang daw sila. Nag-aaway na nga sila. May ACC na. May ACC. Akala ko study lang. Isa pa, ang nasa Civil Code and Water Code, ang easement po sa mga water body, 3 meters lang. Hindi 10.
Bakit 10 ang hinihingi nyo? Gusto nyo ba maglagay yung Diamond Motor o ano? O ano ba? Hindi ko lang alam, ha? O gusto nyo maglagay din kayo ng separate na showroom? Yan. Ang ngayon, Showroom nino? Showroom Ng MMD. Oo, showroom Diamond. Meron pa kayong fronting the creek. kontratang ibang car company? ikaw naman, na mabubuhay dahil mawala yung Diamond. Ang karga niyan Diamond Mitsubishi. Mitsubishi. Oo. At saka Kia, hindi. Kia ba kasama sa kanila? Hindi. Ang Kia kasama sa Nissan. Okay. Ngayon, ang nakikinikinito ko to, ang banap nila. Supreme Court. May flood problem tayo. Ayan. Yan ang issue. Yan ang Yun na nga. Environmental, sabi na, hindi daw po yung trabaho yan. nilalabanan ng Supreme Court ang flood control. Ang kanilang punto rito, yung pagkuha-kuha ng property. By whim. Meron kami study. San Juan River. Lahat ba kinuhanan nyo? 10 meter. Tsaka ba't uunahin nyo yung business na? Kunin nyo muna iba. Pag nakita nyo yung business na yan, nakuha nyo na yung iba, ang dali bumigay niyan. Di ba? Hindi yung... bakit siya inuuna nyo? Anak na to ako MMDA. Kasi kasuhin nyo muna yung no contact policy. At saka yung mga e-trike. At saka hindi nga niya naayos yan. Kailangan na raw kumuha ng lisensya. Which is sinabi naman natin, okay, ganyan. Pero sana, lagyan nila ng plano kung paano gagawin. Kailangan na raw i-rehistro. Rehistro tsaka lisensya. Ganito. Yung mga ganyan na mga biglaan na mga trabaho, huwag kayong 100,000 strike at saka pumunta dyan sa LTO. Kaya nyo ba yan? Kaya ba din yun? Lahat yan magrehistro. Rehistro. Kayo naman hindi nyo inaayos. Basta na lang naisip ninyo, sige, gagawin na natin to. Maano ba naman bigyan nyo ng transition? O over the next year or so, ganito dapat. Ito muna mag-umpisa. Lahat ng mga ending in 1 to 3, yan. Kayo muna. Or whatever. Kailangan may sistema. May sistema naman. Hindi yung kagaya yung Diamond Motors na ito na ginawa din yung kung ano-ano. Di final na yan. Hindi pwede daw ang MMDA. Wala kayong karapatan, kapangyarihan. Ngayon, may balita tayo, public service muna. Yan daw pong NLEX, may mga portions na magkakaroon ng construction. So therefore, lane closure. Meron, actually, dumaan ako nung the other week meron pero ito yung viaduct dun sa may Candaba. Yung lane, dito, banda rito sa Balintawak. Balintawak. Lane closure po. Magmula sa Libis Overpass. Ayun, malapit hanggang sa Eternal Gardens Memorial Park. Okay. Papasukan na niya kung galing ka sa labas, papasukan Kasi ng big city. construction, yung link po ng expressway at Balintawak Toll, merong lane closure, northbound and southbound, gagawin na yun. Okay? May mga, i-google nyo na lang kung anong mga oras. Para kayo. May para hindi mga, kayo halimbawa, leftmost lane, northbound and southbound. Yan. March 1, ngayon yun. 10 p.m. hanggang bukas ng madaling araw, 4 p.m. Ayan. Leftmost lane yan. Okay, so, in other words, ganito ibig sabihin niya magkakaroon ng traffic. So, kung may lakad kayo na hindi maiwasan, piliin ninyo. magkaroon kayo ng allowance sa traffic. Para hindi nyo minumura ang mga tao. Magugulat ka na lang. Nandun ka. Dako, late ka na sa mga... mga ganun. May attendang kang kasal. Standstill siya. Pagdating mo doon, tapos na. Nagpo-photograph Tapos na. Di ba? O baka yung susunod na kasal na yung mga attendant. Bakit ito? Hindi ko Hindi ko kilala itong mga to. Ibang motive nila sa suot ko. Ayos. Hindi naman kayo kagaya ng isang government official dati na nagalit. Papunta sa fiesta. Nagalit doon sa mga dahil wala ng tao. Talaga? Bakit ka umalis ka? Imbitan nyo ako, tapos wala ng tao? Walang tao. Sabi sa kanya, Sir, kahapon.
Maling araw kahapon. Medyo super late kayo. Ngayon, meron na mga nireklamo na security guard, tinapon daw yung aso sa overpass. Nakaka, naman nun. Hindi, wala namang video. May retrato, napulot na yung aso. Pero, iba yung istorya ng security guard. Meron daw, basta isang bata daw, inano yung aso sa kanya, sinunggab. Natabig niya, nahulog. Pero maraming witnesses. Tinapon niya talaga. Yung tuta. Di kanya-kanya na yun. Hindi, baby. Hindi, naano siya. Guilty. At saka may fine pala, laki, no? Siyempre, malaki. 100,000 o something. Security. Pero kasi mga taong ganyan walang... walang pakundangan. Sa aso. Lalo pa ngayon, marami nag-aalaga ng aso. Dito naman, yung court daw, dyan sa Angeles, 3 kalalakihan, pinulutan yung aso. Iba naman yan. Bakit talaga itong mga aso? So, pinagmulta po nitong si Judge Victor Suriao, Angeles City Municipal Trial Court. Yan. Found guilty at magbabayad sila ng 6,000 bawat isa. Pinulutan yung... Alam mo kasi yung pagkain ng aso. Ano yan? May kanya-kanyang ano yan. Halimbawa sa Cordillera. Yan. Kasi ganito yung istorya niya. Yung aso, hunting companion. Yes. Lifetime nung aso. Partner mo yan. Partner mo. Yes. Ayun. Na mamamatay yung aso, maunahan ka niyan dahil sa gusto mo siyang, yung spirit niya, ma-imbibe mo, kakainin mo siya. Yan yung pinagsimulan niya. So, may ritual. May ritual. Ginawang commercial Tsaka yung pulutan. pampainit ng katawan, etc. Cordillera, lahat. Hindi namin nababasa yung nilalagay niyo dyan. Wala. Time check! 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Nandito na ka. Paring Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Donal. Good morning. Good morning. Meron ba kayong ayaw batiin? Happy birthday. Ayaw kong batiin to, pero kaibigan natin. Happy birthday. GM Eric Ines ng Manila International Airport Authority. Nagkataon naman itong isang, palagay ko, hindi naliligo ito Isang foreigner, biglang nagre-reklamo na meron daw surot doon sa inupuan niya. Sabi nga ni parang Joel, paano ka magkakasurot doon? Bakal lang doon, silya. Loko-loko to. Baka dala-dala niya yun. Baka dala-dala niya, malamang dala-dala niya yun. Oo. Okay. Merong isa pang bumabati rito. Yung aking butihing may bahay na nasa Pampanga. Oy, paring Magi. Pero nakita niya yung retrato, maraming salamat daw, paring Conrad, sa mani at pinya. Oh my God. Kahit na hindi pa niya nakatitikman. By the way, napakasarap Yung pinya? Pare, so okay na siya. Ako. Special yan. Pag hindi mo pa binuksan yon, baka masisira. Buksan mo na at i-refrigerate mo. Sabi mo kay Maggie, hiwain ko na para sa iyo, darling. Tira mo si Maring Maggie, baka mamaya ikaw lang kumain yan. Hindi, masarap Pare, masarap. Special ng Del Monte. Doon lang daw available yan. Masarap. Doon sa Del Monte. Siyempre, may yung kasama mani, masarap din. Masarap din. Yan yung chedding. Ano yun? Known. Yung chedding. Lahat na nagpupunta dyan, yun ang inuwi. Chedding mani. Cagayan de Oro. Maliliit na Spanish peanuts. Alam mo, napaka-progressive niya Cagayan de Oro. At saka dyan, marami silang mga entrepreneur na mga bago. Halimbawa, meron doon, masarap din na banana chips. Okay. Cagayan de Oro. Banana chips. Yung bagong tinapay, pastel ang tawag. Pastel. Hindi, yun sa Cagayan de Oro talaga yun. Pagkain na pastel na. Masarap yan, masarap. Actually, sa airport naman. Mayor. Pero matindi sa Cagayan de Oro, yung seafood. Kinilaw na Blue Marlin. Nakpo, hindi ko makalimutan. Mayor Clarex. Tsura lang ng mga pa-ceviche nila dyan sa... Wala yun. Sa Peru. Wala. Wala.
Kinilaw. Congressman Rufus. By the way, narito na rin lang tayo. Ginagawa natin pag Friday may cultural story tayo. Ngayong buwan na to, Marso, 79 years ago, anniversary kasi ng destruction ng Manila by bombs and gunfire ng World War II. Battle of Manila. Battle of Manila. Yung actual na petsa niyan, February 3 hanggang March 3. Yun ang banatan. Yung pakbaka niya, isang buwan pong major. No, ang nangyari kasi dyan parating na yung mga puwersa ng mga Amerikano, ililiberate nila Manila. Liberation yan Yung UST, University of Santo Tomas at that time, dun sa labas ng Maynila yun at that time sa, ano ba pangalan ng kaling to? Basta doon, sa labas ng Manila, Espanya. Nandun nakakulong yung mga yung mga UST prisoner of war. Yes, mga, marami doon. Baka pagpapatayin, kaya gusto nila magmadali. Hindi lang prisoner of war, ano ba tawag dito? Yung mga nagtatrabahong Amerikano sa Maynila at that time, na mga Hapon. Mga civilians, doon nila pinagkukulong. I know that for a fact dahil yung tatay ko nung araw, bata pa siya noon, sumama sila doon sa mga nauna sila para, yung boss kasi niya, yung editor ng Manila Bulletin, Amerikano. Nakakulong doon, pare. Nakita siya, Jimmy, you go immediately to to UST. UST, and then, check-in na rin, kasi bubuksan na nila kagad yung dyaryo, dahil once makalabas siya. Kasi pero yun nga. Ang order ni General MacArthur. Illiberate. Rush to Manila. So, yung forces na galing sa Pangasinan, ang instruction niya, get to Manila, free Manila. Liberation. Liberation. Yung mga Hapon naman, ang sinabi ni General Yamashita, kasi tumakas na sila, papunta sila ng Baguio, sinabihan daw niya yung mga naiwan dyan na, okay, wag surrender na kayo, wag na kayo lumaban. Yung naiwan doon, naval commander or something. Hindi siya, wala siyang, basta banzai, patay kung patay. Nakipagbakbakan. Ang ang hindi maganda ron, sana dineclare nila open city. Nung pumasok ang Hapon dito, ang ginawa ni MacArthur, dineclare ganun ang ginawa nila open city para hindi masira. Ang ginawa ni Yamashita, iniwan niya Yamashitang Commodore doon. Hindi nga, dapat dineclare niya na open city. Kasi siya ang head ng Imperial Forces. Ang nangyari, nung naiwan ng mga Hapon doon, kumasa. At lahat na matagpuan nila doon within the city, ay talagang pinagpapatay nila. At maganda nga nito, meron ako dito may mga buhay pang survivor pala, si Silvia Roses Montilla at si Rafael Liling Roses. At 85, 86 na sila ngayon Yung Roses family to. Naaalala daw nila talaga. Teenager sila, no? Mga kamag-anak nila, namatay, kapatid, talagang binabayoneta. Bata pa sila noon. Grade schooler. Okay. So, basta terrifying. Ang Amerika, ayaw na ng street fighting. House-to-house combat. Madugo yun. Papatapos na yung gera, ba't pa natin gagawin yan? Ang ginawa nila, artillery fire. Hinira talaga nila. Nagkanda to flush out the Japanese. Kaya, nagkanda sira-sira lahat. Mula isa Intramuros, sa akin Escolta. Tatay ko, everything flat daw. Talagang binomba. Except the San Agustin Church. Parang nangyayari ngayon sa Hamas. In fairness, pati... Ayaw na nila ng street fighting. In fairness, nabasa ko yung memoirs ni General Douglas MacArthur at that time. Kasi nandun siya and he wanted to save lalo na yung Manila Hotel. Yung original Manila Hotel na nandun. Doon sa penthouse pa man din niya nagtago yung iba. Yung commanders. Hindi na niya ma-overall yung mga commander. Binomba talaga yung penthouse. Bagsak daw yung puso niya dahil diyan ako tumira, diyan ako lumaki. Sabay marami siyang memorabilia at mga sunog kaya may MacArthur room dun hindi Rigo, dahil hanggang ngayon maraming tao nga ang sinasabi. I hope the leadership natin, the leadership of Manila right now are trying their meron daw si Mayor Hani Lacuna yun na nga memorial services. Pinayayabong nila yung mga tours para malaman ng mga next generation daw. Marami hindi alam pati yung meron tayong memorials no sa
Plaza de Santa Isabel, yung corner ng General Luna, and the street. Sana naman hindi mga warehouse ang mga pinapawal nila. Baka meron warehouse. Sayang din yung warehouse. Minsan, buwis-buhay tumawid para makita yung mga monumentong to eh. Yun sana ang buhayin nila, Mayor. Tapos yun meron silang mga tour sa Binondo, Escolta, yung sa San Nicolas. Meron nung tinatawag dyan na Manila Massacre. Oo. Ang ano kasi dyan, yung mga Hapon, alam nila matatalo na sila. At sukol na sila ng mga kano. Ang ginawa nila, yung galit nila, binunto sa mga sibilyan. Ako, pinagpapatay, massacre. Kung naalala mo yung libro ni the late national artist natin, si Nick Joaquin. Portrait of an Artist as a Filipino. Yes. That's very poignant, lalo na kasi ang ganda ng storya, pero it was a prelude na masisira at marami palang mamamatay in the next few years. Dahil set yan sa Intramuros. Yes. Ang Intramuros nun talagang parang Forbes Park. Hindi, yun talaga. Yun ang main city. Ang daming mayayaman katira doon, mga gentile families. Sino mga pinagpapasok ng Hapon? Kung saan maraming tao. Yung mga eskwelahan, nandiyan kasi yung mga nag-evacuate. Meaning to mga Hapon ang ginagawa nila dahil na sila, wala na. Siraulo na sila, binobomba sila ng Amerikano. Pinapasok nila yung mga kumbento at mga kumbento, churches, diyan po nagtago yung tao eh. Walang makikiraan po walang ganoon, talagang pinatay nila kung sino San Juan de Dios, Santa Rosa College, Santo Domingo Church, Manila Cathedral, Paco Church, St. Paul's. In fact, pinagpapasok po. Ang naiwan lang dyan, San Agustin In fact, kasi nga, yun yung San Agustin. Parang guide. So, from there, magbobomba sila, gano'n. Carpet bombing ito In fact, meron kasing series ngayon sa Netflix, si General Yamashita, dahil nag-surrender na siya sa Baguio, nung nag-trial para sa, yung maraming witnesses, ang pinagtuturo siya, daw sinasabi niya, hindi, nasa Baguio na ako, wala na akong alam dyan. Ang trial niya, ginawa dyan sa existing park na ngayon, US Embassy sa Ross Boulevard. At doon, makikita mo pa yung mga tama ng bala, hindi nila ni-repair. Yes. Kasama po daw sa history yan. Okay, dyan sa US Embassy. Very, parang Nuremberg trial yan. Nuremberg trial. Parang Nuremberg trial yan. Biro mo, in the background na distraction, may mga tama ng baril, magta-trial kayo for war crimes. Ngayon ito, ang City of Manila, sila Mayor Lacuna, at saka yung National Heritage Society. Meron silang, para sa mga kababayan natin na interesado sa history, especially for this month, may mga special events, special tours sa Manila by Night, sa Renacimiento, Manila. Sana meron man lang guide pwede na pumunta ron. Guide. May mga guides. Baka mamaya kung sino-sino lang nag-guide dyan, baka Grab. Naiintindihan yun. Okay na sila ngayon. Nagpapasalamat na sila sa Presidente for the reforming the transportation. Dapat ang DTO ma-organize dyan. DOT pala. Sana, DOT, this is a good opportunity. Saka ipapalabas mo. Usually, in other countries, meron kang pupuntan na lugar, pinapalabas the historical, meron talagang video or something na nakikita mo. May workout. Meron naman yun Hindi nga, bakit kung nag-withdraw na Yamasita, ito yung pinagpuputok ng buto. Ba't kailangan pang bombahin at nasira tuloy yung ating mga... ayaw nga nila ng house-to-house fighting nung mga Amerikano na at that time. Yun ang sinasabi ng mga Amerikano. Sinasabi nila. Pero... Kasi sinasabi... Itutok mo man din yung howitzer, talagang sira lahat yan, di ba? Sinasabi naman ng mga iba, kaya yung mga ganyan, ninaano nila, kasi right after the war, kanya-kanyang hawakan ng mga property. That's another thing. Paano nangyari nun? Paano kalakaran, sir? Wala nang mga records. Walang bahay lahat. Walang bahay. Tapos kung sino, dito na tayo. Occupy ko to. Tapos pag may nandito sa hindi, yung papeles mo, dito na ako So, gano'n na nangyari. Ganon. So, for all you know, maraming mga may property ron, gano'n na nangyari. According to historical records, ang instruction ni Yamasita, bombahin yung pasabugin lahat ng tulay.
No, that's a military strategy. Para hindi makahabol yung Pero madali kalaban. tayo yung tulay uli. Ang mahirap ay balik. Halimbawa, yung Intramuros. Oo, yung mga bahay-bahay. Hanggang ngayon nga, hindi pa tapos yung Intramuros. Di ba? Yung cathedral, ano lang yan, nireconstruct lang natin yan. Eh, yung... That's yung ibang areas doon, hindi pa rin na-workout. Hindi pa. hanggang ngayon, ano? Oo. Ang mga daming mga... yung sa akin, yung hinayang ako, yung Intramuros. Oo. Intramuros, Kaya hanggang ngayon, nababoy na yan. Intramuros, Hindi na natin na-recover yun. Intramuros, tapos yung mga Malate. Ano yan eh? oo. Malate, Paco. Ermita, Paco area. Maraming ano dyan, magagandang bahay. Hanggang ngayon, Warehouse ito pa, eh. Yang paligid ng UST. Yan. Kaya na nagkaroon na tuloy ng... alam mo kasi yan, dati, it's a huge property owned by the Ligarda family. Yes. Yung UST donation nila UST. yan. Noong after the war, kwento nito si Bennett, naging BSP, Central Bank Governor. Benito Ligarda, Benito Ligarda, Yes. Deputy Governor. Deputy Governor. Yung pamilya niya, Oo. ari Yan yung na palagi- huge tracts of Palaging naka ano, bow tie. bow tie. Oo, tayo, oo. Well respected Well, dyan na Central Bank. As a bank. Economist. So, anong story niya? Yung... Kanila yan, ang laki niyan. Yung tatay niya, nakita yung mga tao, walang matitirhan. Okay. Okay, so ginawa niya, binigay niya na yung mga lupa. Yung sa kanila. The whole Ligarda estate yan eh. Subdivided lahat. At pay when able. Para makapagsimula uli. Ganun ang After the war. baligtad to sa ginawa ng iba, yung iba nangamkam ng property. Oo. Talagang kita nila yung oportunidad eh. No? Oo, iba naman yung mga yun. Iba naman Iba yun. Kamkaman na eh. So, pati mga estero, nagkandawala. Nakanya-wala. Kanya na. Yan na. At ang mga nauna doon, yung mga collaborators. Dahil nakapwesto na sila eh. sila eh. Nandito sila eh. Hindi naman sila tumakas. Kaya yung Ligarda Estate, ang naiwan na lang, pero malaki pa rin, doon sa Sampaloc. area. Doon sa may papuntang between Galas and Sampaloc. Ang laki pa rin ng Ligarda. Meron pa raw ba mga ganyang klaseng tao? Na ano? Yung kay si Ligarda. Eh di, Ligarda. Bennett. Meron ho. Iba na raw ngayon ang mga oligarko. Swapang na raw talaga, sabi na ko. Hindi ho. Ipinamimigay nila. naman po. Hindi ho. Hindi naman. Pinamimigay nila yung public land. Medyo swapang. Si Don Ligardo, Benito Ligardo. Yung tatay. Yung tatay. Yung tatay, yung nagpamigay, talagang ilang laking tracts of land talaga. Buong Sampaloc. Yan ang estate. Hanggang UST. Yun ang Halos estate. hektarya ng, well, Daang hektarya yun. I mentioned this 2,000 kasi Parang Makati yun. merong ilang oligarko, makikita meron sila sa kanilang mga annual report, mga ng CSR na kesyo si Donya ganito, dinonate itong building na to para maging bahay ng mga babaeng yung laga-lagat. Isang building. Ito track talaga ng land ang Ito. pero hindi diferensya. alam to, wala sa Parang- history, hindi ba? Hindi, parang din yung Joel. Ang diferensya, sina yun, yung Ligarda Estate pinamigay, di ba? Naiwan na lang yung sa Galas, papuntang Galas. Itong mga natin kasama ngayon, ang ginagawa nila, pinamimigay nila public lands. Magaling. Yes. Magaling Oh, din. nakita mo? Magaling din. Magaling din. Hindi nga pinamimigay. Ni walang nangyayari. Grazing land. lands. Ang Grazing dating land. Yan, Grazing grazing land. land. Malaki yan. Oh, Malaki malaki yan, yan. grazing 2,000 hectares. Kasi pagkatapos, pag nasa yun na, Oo. hindi na grazing Hindi na, yan. oh, yan. Gagawin mo ng township. Real estate. Real yan. estate na. Real estate na yan. Workout. Di O ba? kaya dating kampo, gagawin mo. Kawawa yung mga real estate company ngayon. 26% increase in Increase, profit. oh. Ganun lang. 30%. Napakaliit. Kawawa. Napakaliit. Ang kanilang workout. Oo. Yung mga ganun na maraming ganun na mga The Roses family, ganun din. Namigay din yan. The Roses family. Sina Chino. Chino. Mga Manila-based Hindi, tsaka siguro nga, maraming tao talaga nun, talagang ni-raise ka mo yung Maynila. Talagang lalakad-lakad sila sa... Ang comparison niyan, na ang Manila, ang distraction niyan, flat nga. Flattened. Ang comparison na ginagamit ng mga Imagine mo lang, historian, oo. kapareho na nangyari sa Berlin. Oh, tsaka Warsaw. Tsaka Warsaw. Warsaw. Yung Sa Warsaw Poland, was oo. the capital of Poland. Na talagang Wala. ubos. Ubos. Ganyan ang Manila noon. Ubos. Yung mga nanay ko, kinikwento nila, kailangan nilang pumunta sa probinsya.
Ang tawag nila bakwait. Bakwit. Bakwit. Oo. Bakwit. Tama. Dahil walang Panahon hindi na magugutom ka lang Yari dito. ka rito Oo. pag nandito ka. Tapos krimen was all over Wala, the all place. over the place. At Walang, ano, there was no order. No. Kasi sino mag-order doon? Wala pa naman. Di ba? Yun ang nangyari doon. May isipin mo yun, yung maiwasan mo lang yung massacre. Ang laking bagay doon. Hapon. Internees ang tawag doon sa mga nandun sa yun, UST. internees ang tawag UST. nila. internees. Internees. So mga civilian po yan. Hindi ito mga sundalo, mga ano to. Civilian. Civilian to. Tapos ginawa doon lang kasi di ba ang UST ngayon hindi mo, nandun pa rin yung open spaces. Pero dati nandun naka-tent daw sila doon, nakatira doon kasi puno na yung building Tapos ilang taon silang nandun. For the duration of the war, nandun sila nakakulong. Ang instruction ni rush to Manila and free the internees. Yun ang instruction ni MacArthur. kasi karamihan ito, marami doon, Amerikano. Maraming kano. At kakilala niya siguro dahil naging siya rito di ba? Matagal siya rito. Tagal niya rito. Matagal siya rito. Tatay niya mismo. Mabalik tayo. Alam ko na, National Historical Commission of the Philippines, NHCP, tsaka National Commission for Cultural and the Arts, at tsaka yung office ni Mayor Lacuna, they're now putting together this. Nung panahon tours, ni Secretary Gemma Cruz Araneta, meron siyang ganun Meron. Tsaka di ba na niya yung intramuros Oo, inaayos niya. Nasira lang siya nung biglang nagkagulatan dahil nagkaroon ng sa may, yung tower, yung building na pero sa may monumento. Alam mo, Yung Rizal Memorial, existing na yan noon Buti hindi wasak nabom. yun. Wasak din yun. Talaga. Bago na yung nakatayo din. Restructure lang. Yung Rizal baseball Memorial, field. yung baseball field. Diyan nga naglaro, di ba? Naglaro si na Babe Ruth. Oo. Yung Rizal Memorial daw In the talaga, 30s. inayos na lang ang bakod niya kasi yung mga tangke ng mga Amerikano isinagasa doon sa kasi may mga nagtago ring mga Hapon doon sa mga bleachers at dugouts. Before the Talaga war, sinagasa. baseball was one of our best. Hanggang ngayon nandun pa rin yung Babe Ruth's home run Marker, nakalagay marker doon. ng Babe Ruth. Pag tiningnan mo talaga, wow. 1930s yun I mean, I feel a sense of history pag nakikita ko talaga. Ibig sabihin, titingnan mo, malayo-layo rin, pinalo ni Babe Ruth. Sabi talaga. At saka nakita mo yung mga parang Conrad, parang Joel, yung mga nila dati, parang all white. All white. Bilib ako doon. Pag hindi ka tapos naka-sombrero. Pero hanggang nandun pa rin. Style. Style. Nandun pa rin yung mga markers at Pero ngayon, ito, may bagong balita tayo. Meron daw order ang MMDA. Lahat daw ng mga traffic enforcer, naka-charol. Na sapatos. Bakit? Nubak. Di, charol. Charol. Pwede ka ba maghabol ng tao nung naka-charol ka Naka-charol pa? yung sapatos? Kaya di nandun Parang talaga na maganda tignan. nandun kayo sa corner. Nagkukwentuhan kayo, hindi kayo nagtatraffic. Baka naman may supplier siguro niya. Kahit na suot nun. Wala naman, hindi naman talaga sila Nanguhuli lang yan sa kanto. Nanguhuli lang At saka depende sa kanto. Hindi lahat ng kanto meron. May specific na mga areas top corner bandiya, yung mga ganon. Diba? Ang halaga daw po nung masingit ko lang to nung mga inismagel na tawag nito Bugatti. Oy. May Bugatti Chiron. Tigwa 1 million lang isa niyan. Yan. Sagwa 1 million. Ang isa. 1 million euro? 1 million 1 million pesos lang daw. Yun lang ang binayaran na tax. Tax. 1 million. Mura ng Bugatti Pagbilan nga 10. Ipangungutang ko, tapos bebenta ko, nakikita ka na. Pero ang totoong presyo daw, $255,000. Dollars. Sa pesos yan. Bugatti. Mahigit 10. 100 milyon piso. Hindi lang 10, pare. Times 50. Type 50. Oo. Mahigit 100. Hindi, lang, mga 15 million. Ang isa? Ang isa, I don't think so. Hindi, ang halaga? babayaran mo. Ang babayaran mo. Yan yung sinasabi, 255,000, tax yan Tax pa lang yan. Hindi, 255,000 ang halaga. Pero ang deklarasyon nila,
1 million lang. Ang halaga ng ng Bugatti, 250, hindi ako naniniwala. Mas mura pa doon? Wala. Mas mahal pa doon? Ay, nako. Bugatti, pare, walang ganun. $255,000? Wala. Kung yung Ferrari, $1 million na yun eh. Ang binayad daw dito sa na tax, 25,000 lang bawat isa. Ay, siyempre, dahil nga 255 ang deklarasyon nila. Ano yan, junk? Junk na Bugatti ba yan? Hindi, baka fake. Fake. Naglagay Original lang po. Hindi pala, Fake original na hindi Bugatti. hindi pala B. Ano pala? P. Bugatti. Yung kahalang, yung makina. Parang Bolex. Para bolik. Anak ng wete. Kanya-kanyang banatan na to eh. Ay, nako. Paano nakalusot sa customs? Yun ang Yun ang yun ang tanong Sinasabi ngayon. nilang gumamit sila nasa loob ng ng container. ang customs para sa ibang vehicle. Ng dokumento. Ng dokumento. Ayan, yun pala. Talaga. Japanese. Hindi naman Anong tawag doon? Switch? Ini-switch. May switch ba dyan? Pero teka muna, yung inspector, makikita naman Nag-swing. makikita naman ng inspector na hindi yata, iba yata klaseng. Hindi ata 1 million yan. Bakit na ganyan na itsura? Hindi, nasa CR yun eh. Inspector, nag-CR. Nag-CR naman eh. At that time na lumabas, sir, wala ako doon eh. Dalawang beses siya nag-CR, dalawang Bugatti yun eh. Alam niyo, ang alam ko dyan sa custom, bawat dumarating na container na may kotse, bukas. Bubuksan yung container na yun. Ito hindi na binuksan. Hindi pwedeng walang bukasan. Hindi na binuksan to kasi meron na kaagad nakabayad na eh. Pwede yan. Okay. Sarap, ang swerte nung... Swerte. Swerte pa to sa susunod na programa. Mas maswerte yun. Susunod na po, alas 10 Teka, na umaga. babati ako sa mga magre-reunion ng Manila Chronicle sa linggo. Oy! Hindi lang ako makakarating pero kakanta lahat sila ng bayan ko at doon sa Bayan ko? Bakit? Sino man nandito? May rally? Hindi naman. Pero Sino ito, magdadala? Sino magdadala? almost all of like-minded, they hanker for the good old days of the EDSA Revolution. Sino nagdadala niyan? Sino magdadala? Iba-iba, basta mga fans to nila. Oh my God. Pero Okay, sa happy kanan ni anniversary. Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Tatatanaw na Ako namin. si Conrad Banal. Magkita-kita tayo next week. Huwag Ito, kayong malis. susunod na. Huwag kayong malis. Ronda Pilipinas with... Ay, may bangos ako. May bangos. May bangos. First class bangos distributor. At award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.